natapos yung third mission. Nandito na po tayo sa point na natapos yung third missionary ni Apostle Paul. So nakabalik na siya ng Jerusalem. So si Apostle Paul dati siyang nagpa-persecute ng mga Christians. Okay? So naging missionary siya, tinawag siya ng Panginoon doon sa road to Damascus, nagpakita sa kanya ang Panginoon at doon nagkaroon ng conversion dito kay Paul. So simula noon, um, naging missionary na siya. Pinoproclaim niya na si Jesus Christ ang anak ng Diyos. Kay Jesus Christ lang matatagpuan ang salvation na hinahanap ng isang katauhan. Doon sa Acts 21, ano nangyari sa Acts 21? Naakusahan si Apostle Paul ng mga Hudyo na nandun sa templo. Sinasabi ng mga nandito, ng mga Hudyo dito sa templo, na narinig nila doon nung nandun si Paul sa province ng Asia. Okay, dahil marami pinuntahan si Paul during his time na nagmi-mission siya. Maraming probinsya at maraming bansa na pinuntahan siya. Merong mga Hudyo dun sa mga lugar na yon, sinasabi, nandito sila ngayon nandito kasi pumupunta sila, bumabalik sila sa Jerusalem. So nakita nila si Paul na nandito sa Jerusalem at nandito sa temple. Nakita nila, nagsigawan sila, create sila ng gulo, ng commotion. Sinasabi, ito yung tao na nagsasabi sa mga Hudyo doon sa bansa, doon sa lugar sa Asia, sa mga probinsya doon, na sinasabi sa kanila na talikuran o wag niyo nang sundin, wag na nilang sundin yung mga kautusan na ibinigay kay Moses, which is hindi tinatanggap ng mga Hudyo. Okay? Dahil sa mga Hudyo, ito yung kanilang sacred na kautusan na ibinigay kay Moses na kailangan nilang sundin. So ngayon, sumisigaw itong mga ibang Hudyo na to na nakakilala, nakarecognize kay Paul. Sabi, ito yung tao na yun, ito yung nagsasabi na sa mga kapatid nating Hudyo na huwag yun ang sundin yung mga kautusan na ibinigay kay Moses. Tapos bukod doon, sinabi pa nila na nagdala yan ng isang Gentile, ng isang hindi Hudyo dito sa temple, at hindi rin po pwede na magdala ng isang hindi Hudyo dun sa temple dahil madedesecrate ang temple. Mayroong lugar para sa mga hindi Hudyo dun sa temple. Pero kung lumampas ang isang Gentile dun sa lugar na itinalaga sa kanila, hindi po pwede yon para sa kanila. So yan yung nangyari sa sa verse 21. So nagkaroon ngayon ng riot na kailangang kunin, mag-intervene itong mga Roman soldiers sa nangyayaring kaguluhan. Yan nga yung na-discuss natin doon sa Acts chapter 22 verses 1 to 21. So kinuha siya dahil baka mapatay siya ng mga Hudyo na nagra-riot. So pagkakuha kay Paul, nag-request itong si Paul na baka po pwedeng kausapin niya itong mga kapwa niya Hudyo na to na nagkakagulo at gusto siyang patayin. So dito sa kanyang speech, isinare niya yung kanyang encounter kay Jesus Christ. Kung paano niya nakilala si Jesus Christ, kung ano yung kanyang istorya ng kanyang conversion. Pagiging zealous or yung talagang napaka-religious niya. Isa siyang Pariseo na talaga namang alam niya ang scripture, ang Old Testament scripture from cover to cover. Okay? Tinututulan niya itong mga followers ni Jesus Christ. Tinututulan niya yung mga turo ni Jesus Christ hanggang sa magpakita sa kanya si Jesus Christ dun sa road papuntang Damascus, at naging follower din siya ni Jesus Christ. So, hindi pinakinggan all the way nitong mga crowd ng mga nagra-riot yung message ni Paul. Hanggang dito lang sa point na to, yung kanyang speech, tapos nagkagulo ulit sila. Dito na yon sa verse 22. So tingnan natin kung saan huminto si Paul at nagkagulo na naman yung mga crowd dahil dito sa message niya. Okay, sa verse 22 punta tayo. So i-open niyo po yung mga Bibles niyo kung saan kayo komportable, Tagalog or English. So nandito na tayo sa verse 22. They listened to him, to Paul, up to this point.
Then they raised their voices, shouting, "Wipe this man off the face of the earth. He should not be allowed to live." So dito, tinolerate nila yung speech ni Paul. Pinakinggan siya hanggang dito sa time na to na pagkasabi niya na ipinadala siya ng Diyos para sa mga Gentiles. So ito pagkarinig nila ng pinadala ng Diyos si Paul para sa mga Gentiles, dito sila ulit nagkagulo. Dito sila nagsigawan ulit. Nagalit sila, matinding galit ang naramdaman ng mga Hudyo dito sa pagkarinig na pupunta, ibibigay mo yung message na to sa mga Gentiles para sa kanila, para nananaig dito yung kanilang nationalism o hindi natin alam, pagiging prejudice o yung sinatawag nating pagiging racist, dahil ang tingin nila sa mga Gentiles ay marumi, para mga aso lang. Sa kanila ang Diyos ay holy at hindi mo dapat ibigay dito sa mga pagans na to, sa mga pagano na sumasamba sa mga rebulto. Dito nagalit yung mga tao, yung mga Hudyo. Yung kanilang reaction na sinabi dito, "Wipe this man off the face of the earth." Ibig sabihin, patayin nyo to, hindi dapat mabuhay ang tao na to. So dito, inire-reveal ko ano talaga yung nasa sa loob ng mga Hudyo. Yung deep-seated na yung parang simula pagkabata, ito na yung naka-ingrain sa kanila. Na ang mga hindi Hudyo, ang mga Gentiles ay marurumi. Hindi nila kauri, hindi nila ka-level. Kaya nire-reject nila yung mission ni Apostle Paul. Ayaw nila, para sa kanila, ang Diyos nila ay para sa kanila at hindi para sa mga Gentiles or sa mga hindi Hudyo. Yung iisipin lang nila na parang na ang mga Hudyo na pinili ng Diyos at ang mga Gentiles na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay magkakaroon ng patas, yung level playing field na sinasabi sa harap ng Panginoon. Kasi kung titignan nyo, ang mga Hudyo, sinusunod nila kung ano yung mga nasa batas na binigay ni Moses. Ang dami nilang ritual na ginagawa para maging karapat-dapat o maging righteous sa mata ng Panginoon. Napakarami nilang ginagawa na mabubuting gawa na inuutos sa kanila para maging mabuti sa paningin ng Panginoon. Tapos eto ngayon, dumating yung gospel ni Jesus Christ. Bigla mo isasama ang mga Gentiles ngayon. Ile-level mo sila dito sa same level nila, na hindi naman sila gumagawa ng mga pinapagawa nung batas na binilin kay Moses. Yung mga sacrificial law, yung pag-offer ng mga animals, ng mga tupa para sa kanilang kasalanan. So hindi nila matanggap yon. Magiging level sila sa paningin ng Diyos. So, hindi nila matanggap. Kaya dito nagalit yung mga Hudyo. So tingnan natin sa verse 23-24. So as they were yelling and flinging aside their garments and throwing dust into the air, the commander ordered him to be brought into the barracks. So ipinasok siya dahil nakakagulo na nga, directing that he be interrogated with the scourge to discover the reason they were shouting against him like this. So ito na, nagkakagulo na, nagsisigawan na sila, binabato yung mga damit nila, nagbabato ng mga alikabok kung saan-saan. So ito parang hindi nga maipaliwanag kung bakit ganito yung reaction. So siguro ito yung kanilang expression ng kanilang matinding galit. Kaya nga gusto nila kung patayin na talaga si Paul, kung nasa hawak na nila, papatayin niya kung hindi nag-intervene ito mga Roman guards. Kaya ito, umaksyon na yung mga Roman guards. Pinakuha siya, pinadala sa barracks. Doon sa barracks, i-interrogate pa si Apostle Paul. So makikita natin dito na bakit kailangan parang i-interrogate si Apostle Paul. Siya na nga yung siya na nga yung naging biktima.
So ngayon, parurusahan siya, ifa-flag siya, hahagupitin siya, lalatiguin siya para malaman nila kung ano ba talaga yung dahilan bakit siya nabiktima. So yung biktima gustong malaman ng mga Roman soldiers kung bakit siya nabiktima, biniktima o bakit siya gustong patayin ng mga Hudyo. So sa papaano paraan, ito lalatiguin siya. So dito makikita natin no yung na ang focus ng mga Roman commanders ay ang priority nila ay yung peace and order, pero hindi ang hustisya. So bakit mo kukunin at lalatiguhin yung isang tao para tanungin mo lang kung bakit ka gustong patayin ng mga Hudyo? So parang may mali dito sa kanilang justice system. Bakit mo parurusahan agad? Hindi mo pa nga alam yung kasalanan niya eh. Hahagupitin mo siya kaagad bago mo kunin yung information. Pwede mo naman siyang tanungin muna, di ba, na hindi mo siya sasaktan. So dito, yung flogging dito, yung scourging, so ang ginamit kay Paul dito most likely ay mga ano lang, yung rod, yung latigo, panghagupit. Kasi iba yung ginagamit ng ano ng mga Hudyo sa paglalatigo or paghahagupit sa accused, sa mga accused na mga sa mga kriminal compare dun sa mga ginagawa ng mga Romans. Iba ang ginagawa ng mga Romans. Dalawang klase yung ginagamit nilang panghagupit. Merong mga latigo lang, yung ordinary, pero meron silang ginagamit na tinatawag na flagellum. Yung ginamit nila kay Jesus Christ. Ito yung panghagupit na merong mga talim, merong mga pabigat. Dito yung merong mga dadurog na buto, tapos yung mga buto na yun matatalim yun. So yun ikakabit doon sa latigo. Maraming maraming buto yun na matatalim. Yun ang ihahampas sa likod ng isang akusado. So yan ang ginamit kay Jesus Christ. Kaya kung 'di ba yung likod ni Jesus Christ talagang bumuka yan. Kita yung laman dahil sa matinding hagupit. Tapos sa mga matatalim na bagay na nakakabit doon sa latigo. Pero dito kay Paul, hindi ganun yung gagamitin. Parang normal na latigo lang. So verse 25, as they stretch him out for the lash, Paul said to the centurion by standing, is it legal for you to scourge a man who is a Roman citizen and is uncondemned? So dito, napaka-strategic no yung pagre-reveal. Hindi inire-reveal ni Paul yung kanyang citizenship, yung Roman citizenship, di ba? Kung babasahin niyo yung book of Acts, hindi niya inireveal ang kanyang citizenship. Dito pa lang yung first time na inireveal niya yan bago siya simulang hagupitin. Dahil sa Roman law, pinoprotektahan ng Roman law ang kanilang mga citizens sa ganitong punishment. Okay, nang walang trial. So hindi po pwede na ang isang Romano ay hagupitin mo nang walang proper trial. Dito, nung pagkasabi ni Paul na to, yung anong tawag dito, in-invoke niya yung kanyang right bilang isang Roman citizen. Ngayon, nag-shift ngayon, nagkaroon ng pagbabago doon sa sitwasyon. Natakot ngayon itong mga uh, Roman guards nung malaman nila na isa siyang Roman citizen. So parang dito, teka muna, mukhang delikado tayo sa gagawin natin. So maghahanap sila ng ibang approach para i-interrogate o para questionin si Paul. So dito sa 26, when the centurion heard this, he went and reported to the commander saying, what are you going to do? For this man is a Roman citizen. So hindi nila alam, di ba? Initially hindi nila alam. Ngayon nalaman na ng mga sundalo na isa siyang Roman citizen, ni-report nila sa kanilang commander. So anong gagawin mo? Anong gusto mong gawin? Isang citizen, Roman citizen, itong hahagupitin natin. So matinding consequence ang naghihintay dito sa kanila, sa mga sundalo na to.
once na parusahan nila or hagupitin nila ang isang Roman citizen, maaaring mawala ang kanilang posisyon, merong mga penalty na ibibigay sa kanila, kaya naman mabilis nilang aaksyonan itong maling desisyon na ginawa nila. So punta tayo sa verse 27-28. The commander came and said to him, "Tell me, are you a Roman citizen?" "Yes," he said. The commander replied, "I bought this citizenship for a large amount of money." Pero sinabi ni Paul, "But I was born a citizen." So dito makita natin yung pagkakaiba ng citizenship ni Paul at ng commander. Ang commander, nagbigay siya, binayaran niya ang kanyang citizenship. Maaaring sa military service, maaaring binayaran niya in cash, which is napakalaking halaga para sa isang hindi Roman na maging Roman citizen. Kailangan magbayad ng malaking halaga. Pero sinabi ni Paul sa kanya, "I was born a citizen." Pinanganak ako, citizen na siya. So ibig sabihin, ang citizenship ni Paul ay galing sa kanyang pamilya. Maaaring sa kanyang tatay, sa kanyang lolo na nabigyan ng Roman citizenship. So ang ibig sabihin nito, pag ikaw ay natural born na Roman citizen, mas mataas ang status mo sa society kumpara dun sa mga binili lang ang kanilang citizenship. Kaya mas nagkaroon ng anong tawag dito? Mas naging maingat itong commander sa pagtrato kay Paul. So 29. So those who were about to examine him withdrew from him immediately. The commander too was alarmed when he realized Paul was a Roman citizen and he had bound him. Doon pa lang sa pagkatali sa kanya, may violation na kaagad eh. Kaya na-alarma itong commander. So hindi, ibig sabihin, hindi mo po pwedeng basta talian or pusasan man lang ang isang Roman citizen na walang serious na crime na ginawa. Hindi mo pa nga tinatanong eh. So dito makikita natin yung kapangyarihan ng isang pagiging citizen ng Rome. So makita natin dito no yung pagiging yung wisdom ng ating Panginoon. Binigyan niya ng Roman citizenship si Paul na gagamitin pala niya in the future. So ito na yung time na yon na para i-reveal yung kanyang citizenship. Para hindi siya saktan o hindi siya mapahamak o hindi siya mapatay. Dahil kailangan pang mabuhay ni Paul dahil may mission pa siyang gagawin. So verse 30. So the next day, since he wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews, pinakawalan siya ngayon, itong commander. He released him and instructed the chief priest. Ito, sa mga Hudyo na to. Instructed the priest chief and all the Sanhedrin to convene. Magkaroon kayo ng meeting. Pinakawalan si Paul, pinatawag, binigyan ng instruction, yung mga Hudyo, yung mga leader ng mga Hudyo na magkita-kita kayo, magpulong kayo. So dinala ng commander si Paul sa harap nila para isettle kung ano yung problema, kung ano yung nangyari. Okay, yan yung sa verse 30. So tatawid tayo sa verse 23. Chapter 23. Sa verse 1, chapter 23, ito na. Paul looked straight at the Sanhedrin and said, "Brothers, I have lived my life before God in all good conscience. To this day, malinis ang konsensya niya. The high priest Ananias ordered those who were standing next to him to strike him on the mouth." So pagkasabi ni Paul yun, inutusan ng high priest na sampalin sa bibig si Paul. So bakit? Dito makita natin no, sa verses 1 and 2, yung confidence ni Paul. Paul look straight, eye-to-eye contact dito sa mga leaders ng Israel. Sinabi niya malinis ang kanyang konsensya sa harap ng Diyos.
Ibig sabihin, ginawa ni Paul ang kanyang tungkulin na may mabuting konsensya hanggang sa araw na to na nakatayo siya sa harap nila. Ibig niya sabihin na yung mga actions niya, yung mga ginawa niya, although controversial sa pandinig o sa paningin ng mga Hudyo, ay naka-align yun sa gusto mangyari ng Panginoon. Ginawa niya yon in good faith. Dahil nananampalataya siya, naniniwala siya na yun ang gustong gawin ng Panginoon at inutos sa kanya ng Diyos. So importante no, dahil pinoprotektahan niya yung dinedepensa niya yung sarili niya, hindi dahil sa politics. We are talking spiritual defense here. Dahil ito yung inutos sa kanya ng Panginoon. Malinis daw ang konsensya niya. Ibig sabihin, sa mata ng Panginoon, okay yung ginawa niya. Kahit na sa paningin ng iba ay mali. So yan yung gustong sabihin ni Paul dito sa verse 1. Dito sa verse 2, tingnan yung reaction naman ng high priest na si Ananias. So inutusan niya yung mga katabi, yung malapit kay Paul na sampalin yung bibig niya. Dahil dun sa statement na binitawan ni Paul. So para sa pandinig nila, nitong high priest, mga leader ng Sanhedrin, parang napaka-provocative, pinoprovoke sila ni Paul dito sa kanya sinasabi. Kaya naging violente yung reaction nitong high priest. Para sa kanila, yung kanyang pagiging bold ng kanyang pagsasalita sa kanila na meron siyang malinis na konsensya ay parang insulto. Ang dating sa kanila, hindi yung insulto mo ba kami? Or parang ang lakas naman dating mo, ang yabang ng dating mo. So yan ang ano sa kanila, ang intindi nila dito sa sinabi sa kanila ni Paul. Yung pag-utos dito sa katabi ni Paul na sampalin siya para patahimikin si Paul. Para ipakita yung kanilang, i-assert yung kanilang dominance, yung authority nila. So common para sa kanila, no, sa mga Hudyo, yung ganitong gawain. Na pag challenge mo yung authority ng Sanhedrin or yung mga religious leaders ng Israel. So isa ito sa mga punishment. Sasampalin ka sa bibig. Isa pa lang yan sa mga punishment. So verses 3 to 5, so tignan natin yung mga sumunod na nangyari. So nag-react si Paul. God is going to strike you, you whitewashed wall. So insulto to. You are sitting there judging me according to the law, and yet in violation of the law you are ordering me to be struck. Those standing nearby said, do you dare revile God's high priest? Sabi ni Paul, I did not know, brothers, that he was the high priest. For it is written, you must not speak evil of a ruler of your people. So isa-isahin natin tong sinabi ni Paul, yung ni-rebuke niya kasi yung yung high priest, pinakamataas to dito sa na leader ng mga Israel, high priest. Tinawag niyang whitewash wall. Maano to, insulto to. Yung pagiging ipokrito, malinis sa harap pero sa loob ay madumi. Ang ganda ng suot mo, para kang hari. Pero sa loob niyan, bulok. Ang ganda ng ugali mo na ipinapakita sa harap pag maraming tao. Pero pag wala nakakakita sa mga ginagawa mo, iba ang ugali mo. Yan yung parang yung whitewash wall. Malinis sa harap, maganda, pero sa loob ay bulok. Ito yung ginamit ni Jesus Christ, kung matatandaan nyo, di ba? Nung tinawag niya, yung nirebuke niya, pinagsabihan niya yung mga religious leaders, yung mga Pharisees, sa Matthew 23, verse 27. Ito rin yun, whitewash tomb. Sa kanya naman, whitewash tomb, mga malilinis na mga libingan. Pinalilinis yung mga libingan, yung mga nicho, pero loob nun, mga kalansay. Ganyan yung illustration ni Jesus Christ sa mga ipokritong religious leader. So dito,
Pagkasabi na to, inaakusahan niya, yung high priest, pinakamataas ha, inaakusahan niya si Ananias na pagiging ipokrito. Nakaupo ka dyan, sabi niya, sitting in judgment while violating the law. Yung pag-utos mo na sampalin ako without proper legal justification. Bigla-bigla mo nilang iuutos. So ito naman yung reaction ng mga tao, yung mga ibang priest dito sa Sanhedrin. So nagalit yung iba, 'di ba? Kaya pinagsabihan siya na parang hindi maganda yung tono ng boses mo. Hindi mo binibigyan ng respeto ang ating high priest dahil hindi po pwedeng magsalita ng ganyan ang isang common na Hudyo sa isang high priest. Hindi po pwede 'yon. Kasi siya yung inappoint ni God na representative, ang isang high priest. Kaya dapat i-honor niya yung position. Kaya ni-rebuke nila si Paul dito. Serious offense din 'yan sa kanilang batas. So makikita natin dito no sa verse 5. Dito makikita naman natin yung character ni Paul. So nung na-realize naman niya na si Ananias ay yung high priest kasi hindi niya alam. Nakita natin dito, hindi pala niya alam na yung kausap niya ay anilang high priest. Nakita natin na kahit ganun yung anong tawag dito, yung nasa sa loob niya, masama yung loob niya, kahit galit siya, nag-apologize naman si Paul agad-agad. Kinote pa niya yung scripture. Exodus 22, chapter 8 yan. Do not speak evil about the ruler of your people. So makita natin dito yung character ni Paul na pagiging humble at pagrespeto dun sa office ng high priest. Kahit hindi niya nire-respeto yung action na ginawa ng high priest. Ang kanyang respeto ay nandun sa posisyon, hindi dun sa action na ginawa ng high priest. Okay? So yan, yung verses 3 to 5. So punta tayo sa verses 6 to 10. Dito sa verses 6 to 10, makita natin dito yung division dito sa Sanhedrin. Kung bakit sila na-divide. Ano ang nangyari? Dito kasi dito sa hanggang dito sa verse 5, united sila. Nagkakaisa sila para i-condemn or para parusahan si Paul. Kung gusto nga nila patayin, pwede patayin na lang si Paul eh. United sila dito, nagkakaisa sila. Pero ano nangyari? Bakit nagkaroon ng division within the Sanhedrin? So punta tayo sa verses 6 to 10. When Paul realized that one part of them were Sadducees and the other part were Pharisees, he cried out in the Sanhedrin, "Brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. I am being judged because of the hope of the resurrection of the dead." When he said this, a dispute broke between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. So bakit ganon? Now, verse 8, for the Sadducees, there is no resurrection, and neither angel nor spirit. But the Pharisees affirmed them all. So magkaiba silang paniniwala. Verse 9, the shouting grew loud, and some of the scribes of the Pharisees' party got up and argued vehemently, "We find nothing evil in this man. What if a spirit or an angel has spoken to him?" When the dispute became violent, the commander feared that Paul might be torn apart by them and ordered the troops to go down, take him away from them, and bring him into the barracks. Ito pangalawang beses na to na ipo-pull out ng mga Roman guards si Paul dahil baka mapatay na naman siya. Dahil dito sa nangyayaring commotion, division within the Sanhedrin. Ito mga Hudyo na lang to, sila nagkakagalit, nagtatalo-talo. So dito makita natin yung strategy ni Apostle Paul. So since si Paul ay isang Pariseo, ang tatay niya ay Pariseo, ang lolo niya ay isang Pariseo, alam niya kung ano ang diferensya ng pagiging Pariseo at pagiging Sadyuseo.
Alam niya yung theological division sa dalawang grupo na to. So ginamit ni Paul to sa kanyang advantage. Kaya makita niyo dito sa verse 6, in-identify niya kaagad yung sarili niya. Brothers, I am a Pharisee, son of a Pharisee, son of Pharisees. So inalign niya ngayon yung sarili niya dun sa grupo na naniniwala na mayroong life after death, na mayroong resurrection of the dead, nabubuhayin ang mga patay. Okay, parang kumampi siya kagad dito. Ito yung mga grupo ko, kakampihan ako nito. Kaya ito yung naging statement niya. So sa pagsabi niya na yan, dinivide niya kaagad yung Sanhedrin, yung parang Supreme Court nila. Dinivide niya kaagad. So ngayon, parang nawala ngayon yung focus nila dito sa kaso ni Paul. Ang naging focus nila ngayon, nag-shift yung focus ng trial doon sa theological debate ng dalawang grupo na to. Natabunan ngayon yung kaso ni Paul. Dahil itong dalawang grupo na to, bihira magsama talaga to eh. Halos hindi magkasundo yung mga Sadducees at ang mga Pharisees. Pero nagkakaisa sila pag meron silang common goal. At isa ito, pagkakataon na to, dito kay Paul. At yung pangalawa, kung babalikan nyo, kay Jesus Christ. Nagkaisa sila para ipapatay si Jesus Christ. Okay, so pagkasabi ni Paul ito, in-invoke niya yung doktrina na to, yung katuruan na to about resurrection. So nagkaroon ng division dito sa Sanhedrin. Nag-escalate ngayon yung arguments. Hati ka agad sila ngayon. Ang resulta niyan, yun nga, nabanggit ko, natabunan yung kaso ni Paul at sila naggrupo-grupo na ngayon sila. Ang mga Pharisees, mga Pariseyo, tignan nyo yung naging ano nila, action nila. Dinipensahan nila kaagad si Paul dahil isa siya sa kanila. Sabi nila dito sa verse 9, we find nothing evil in this man. So walang mali dito sa tao na to. Hindi siya masamang tao. Sabi niya, anong alam natin? Baka nga may espiritu siyang nakausap o may angel na nakipag-usap sa kanya. Tingnan nyo, para silang naging lawyer ngayon ni Paul. So diyan, makita natin, dire-diretso na yan, yung kanilang pagtatalo. Kaya kailangan na ngayon pumasok ng mga Roman soldiers para kunin si Paul dahil nagiging violent na yung pagtatalo ng mga religious leaders ng Israel. So dinala ulit siya sa barracks para sa safety ni Paul. Lalo ngayon, alam na nila yung citizenship ni Paul. So hindi nila hayaan na sa kanila pangangalaga ay may masamang mangyayari kay Paul dahil sagutin nila si Paul dahil isa siyang Roman citizen. So, verse 11, the following night, the Lord stood by him and said, have courage, sabi niya kay Paul, for as you have testified about me in Jerusalem, so it is necessary for you to testify in Rome. So hindi dito matatapos, kaya pinoprotektahan ng Panginoon si Paul dahil kailangan pa niya mag-testify sa Rome. So sa verse 11, ini-encourage siya dito ng ating Panginoon mismo. Merong divine assurance kay Paul para magpatuloy. Ina-assure siya, sinusuguro siya ng ating Panginoon na hindi pa tapos ang iyong misyon. At magpapatuloy pa yan. Ipipreach mo ang gospel sa Rome. Dito binibigyan ng comfort at ng lakas ng ating Panginoon si Paul para magpatuloy doon sa mission niya na ikalat ang gospel kahit na ganito yung mga pagdadaanan niya. May mga hirap pa siyang pagdadaanan, hindi lang dito sa Jerusalem. Okay, so hanggang dito na lang yung ano natin, yung discussion natin. So, ano yung mga aral na nakuha natin dito? Balik tayo dun sa 22, verses 22 to 30.
ano yung nakikita natin na mga tema, yung mga insights, yung mga highlights na nangyari dito sa Acts 22 verses 22 to 30. So dito, makikita natin una yung sovereignty ng ating Panginoon. Yung binigay niya kay Paul yung Roman citizenship na hindi kinailangan ni Paul during the first half of his life. Hindi niya kinailangan yun. Nung naging Pariseo siya, hindi niya kinailangan yun. Up to this point, nung kailan naging missionary siya at dadaan siya sa paglalatigo, baka mapatay siya, so doon lumabas, inilabas niya ang kanyang Roman citizenship. So ibig sabihin, God is in control ng mga mangyayari sa buhay ni Apostle Paul. Nagkaroon ng divine protection. Pinapakita dito na gagamitin ng ating Panginoon even yung mga secular na sistema. Yan, pagiging isang Roman. Hindi ba pag ikaw ay Roman, automatic nakakabit dyan, isa kang pagano, idol worshipper, marami kang Diyos. Pero iyan ginamit ng ating Panginoon, ibinigay niya yung citizenship na yan kay Paul para ma-accomplish yung purpose ng ating Panginoon kay Paul. Pangalawa, yung cultural tension dito sa chapter 22. Sabihin natin hindi lang cultural tension dahil magkaiba nga sila ng kultura, pati yung racial tension. Yung pag-reject ng Jewish crowd dun sa mission ni Paul sa mga Gentiles. Di ba? Parang merong ano dito, nakita natin na hindi okay yung relationship ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo. Meron silang prejudice. Hindi okay yung tingin nila, mababa ang tingin nila masyado sa mga hindi Hudyo. Dahil sa kanila, mataas ang tingin nila sa sarili nila, dahil sa kanila, sila yung mga chosen people, sa kanila ibinigay yung mga kautusan. Parang sabi, holy people, chosen people, na pinili mismo ng Diyos yung kanilang lahi. So kanila parang pinangahawakan nila to na nasa panig nila ang Diyos. Bukod sa kanila, ang tingin nila sa mga hindi Hudyo ay marurumi. Okay? So yan, yung cultural tension. Pangatlo, makita natin dito yung boldness ni Paul na kahit na may kaguluhan na ganyan, naging kalmado si Paul pagka kahit na nabugbog na siya, nagulpi na siya, makita natin, nakiusap pa siya na baka po pwedeng mag-share siya, kausapin niya yung mga kababayan niya para ma-share niya yung kanyang encounter sa ating Panginoon. So dito makikita natin, no, kahit na sa hirap na pinagdadaanan ng isang tao, in this case kay Paul, nandun pa rin yung desire sa kanya na i-share yung kanyang encounter sa ating Panginoon, i-share yung gospel. Kahit na may mga persecution na nangyayari, kahit na may masamang sinasabi sa kanya. Dahil para sa kanya, hindi yun ang importante. Sa kanya, mas nananaig sa kanya kung ano yung inuutos ng Panginoon, at the same time, yung pagmamahal dito sa mga kababayan niya. Dahil hanggang ngayon, nabubulagan yung mga kababayan niya. Kasi si Paul, naliwanagan na siya eh. Na-enlighten na siya, nabuksan na yung mata niya kung ano ang way to salvation. Para sa kanya, nakita niya na hindi ang pagsunod sa Mosaic law, yung pagsunod sa mga tradisyon, yung mga ginagawa ng mga kababayan niya, yung pagsunod dito, yung mga ritual na ginagawa nila, walang kwenta yan. Ibinigay ang batas para makita natin, makita nila kung gaano sila nagkasala sa Diyos. Yun ang purpose ng law. At hindi yun nakikita ng mga kababayan niya. Kaya gusto ni Paul na mabuksan yung mata nila. Pero hanggang dito sa point na to, hindi pa nakikita ng mga kababayan niya yun. Kaya ginagawa ni Paul ang lahat para ma-share sa kanila yung magandang balita na ang salvation ay na kay Jesus Christ lang, hindi dyan sa mga ginagawa nyo. So ito yung gustong ibigay na message sa kanila ni Paul. So yan yung makita natin dito sa
sa verses 22 to 30 ng chapter 22. Ngayon, bibigay ko naman sa inyo yung dito sa chapter 23, 1 to 11. Ano yung mga tema, yung nakita natin dito sa verses 1 to 11. So makita natin dito yung sa kalagitnaan ng conflict, ng division, ng kaguluhan, makita natin dito na nanatili yung pagiging malinis ang konsensya ni Paul. Para kay Paul, mas okay ang approval ng Diyos kaysa sa approval ng tao. Ano man ang sabihin ng tao sa iyo, walang kwenta yan kung hindi ka naman ina-approve ng Panginoon. At the end of the day, sino ang ipiplease mo, ang tao o ang Diyos? Kung ang ginagawa mo ay para sa Diyos at may masasabing masama ang tao, sino ngayon ang bibigyan mo ng timbang? Ang tao o ang Diyos? Kanino ka haharap sa judgment day? Sa tao o sa Diyos? Sino ang mas binigyan mo ng halaga, ang tao o ang Diyos? So dito pipili tayo. Maaring yan sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo. Sino ang pipiliin mo? Ang sasabihin ng tao o anong sasabihin sa ng Diyos? Welcome, good and faithful servant. Come into my kingdom. Or gusto mong marinig sa Diyos, I never knew you. You workers of lawlessness. So dalawa lang. So kaya importante sa atin, at ito ang nakita ni Paul, na mas importante sa kanya na i-please niya ang Panginoon kaysa sa sinasabi ng tao. Pangalawa, makikita natin dito yung power ng gospel, ng salita ng Panginoon. Dahil dinivide niya ang mga kalaban niya. Nagkaroon ng division doon sa message na dala ni Paul. Dahil may resurrection. Nabubuhayin ulit ang mga patay. So ang salita ng Diyos, nakikita natin yan, hindi lang dito sa pinag-aaralan natin, i-divide yan. Ang gospel ang magdi-divide sa tao. Ang message ni Jesus Christ, si Jesus Christ mismo. Di ba sabi niya, I came here not to bring peace, but to divide people from their families. Di ba? Pamilya, pag ang isa, kunyari halimbawa sa atin, mga Katoliko tayo, pag naging born again, naging Christian ka, naging follower ka ni Christ, naintindihan mo kung ano yung sinasabi ng Bible, mas maglilin ka dun sa sinasabi ng Bible kesa dun sa nakagawian nating religion. So sa pamilya pa lang, magkakaroon ng division. Sa mga Katoliko, hindi masyado, di ba? Pero halimbawa, sa mga INC, di ba, talaga dyan, itatakwil ka pag tumiwalag ka sa religion nila. Pero ang tandaan naman natin, hindi tayo isi-save ng religion natin. Ang makakapag-save sa atin ay yung gospel, yung relasyon natin sa ating Panginoon. May religion ka nga, hindi mo naman kilala ang iyong Savior, ang iyong tagapagligtas. Paano ka maliligtas? Wala rin. Kung ang paniniwalaan mo lang ay yung ministro, paniniwalaan mo lang ay yung pare. Kahit sa mga Christian churches, kailangan maging mapanuri tayo. Hindi lang tayo basta dapat makinig doon sa mga sinasabi ng mga nasa harapan. Kailangan alam natin yung sinasabi nila dahil tayo ay nagbabasa. Tayo ay nag-aaral. Yan yung sinasabi, yung binibigay na warning. Si Paul nag-warning din dyan. Di ba kung matandaan nyo? Noong kinausap niya yung mga elders ng Ephesus, pinatawag sila, di ba? Sabi niya, pag alis ko, may mga talagang darating na mga false teacher na manggagaling mismo sa inyo. Sa church mismo, sa loob ng church, gagamitin nila yung ano nila, yung authority nila para iligaw kayo. Magturo ng maling doktrina. Kaya kahit saan man tayo pumuntang churches yan, kailangan meron tayong discernment. Alam natin dapat ang scripture. Baka sinasabi na sa atin ng nasa harap, ay inililigaw na tayo. Tinutwist na nila
yung salita ng Panginoon, pero yes pa rin tayo ng yes, amen pa rin tayo ng amen dahil hindi natin alam. Dahil tinatanggap lang natin ang tinatanggap kung ano yung sinasabi nila. So mahirap yun. Dinadala ka na pala nila sa impyerno na paunti-unti na hindi mo pa nalalaman. Taliwas na pala sa Bible yung tinuturo nila, ikaw yes pa rin ng yes. So dito, isa pang pangatlo, sa mga applications natin dito, yung makita natin dito yung presence ng ating Panginoon dito sa mission at sa buhay ni Paul. At saka yung kanyang encouragement sa mga trial sa pinagdadaanan ng isang misyonaryo. Makita rin natin dito yung pagrespeto sa authority. Although nag-disagree si Paul doon sa high priest, nagpakita naman siya ng respeto nung malaman niya na siya ay high priest. So maaaring mag-disagree tayo sa mga leaders natin, pero dapat nandun pa rin yung ating respeto. Okay? So yan lang ang mga insights, yung mga applications dito sa ating mga pinag-aralan ngayon. Kung meron kayong gustong idagdag at meron tayong mga katanungan, sige po, bukas na po ang ating floor para sa discussion.